Or pupunta siya sa PhilHealth Local Health Insurance Office, papaalalay siya. Or doon sa Yakap Clinic mismo, using the eGov app at yung ating PhilHealth member portal para mag-register. For community-based o setting-based, iba na ho yan. Kung halimbawa, kababaihan ng Oroqueta, 1,000 members, kailangan muna nilang magsulat, magpaalam sa PhilHealth na itong 1,000 members ang nais at meron silang piniling facility, i-screen muna yan ng PhilHealth. Pag na-approve na namin, saka lang po magkakaroon ng Yakap registration at pag-facilitate ng ating programa. Because nais din po natin i-correct kasi dati kasi nagkaroon tayo ng auto-registration because ng pandemic, di ba? Hindi naman tayo makalabas. Now, PhilHealth is now deviating from that. Binago na po. Kaya nga, simula ngayong taon, reset po tayo. Pumili po kayo ng inyong Yakap Clinic. Kasi dati, pag nailagay ka dito sa Yakap Facility A, hanggang hindi ka kumikibo, taon-taon, mababayaran yung facility na yun. Eh, hindi mo alam na doon ka pala na-assign. So, ang PhilHealth nag-i-evolve. We're trying to protect our members. Gusto rin natin, bakit malapit? Kasi kung doon pa ho kayo sa Cebu, tulad ng example ni Sir, unless na nandun ang pamilya niya, yung pamilya doon na may piniling Yakap Clinic, tapos si Sir, every month umuwi, walang problema. Kasi ang idea po natin dito, gusto natin na regular na nagpapatingin ng ating kababayan. So, gusto natin accessible. So, option na nyo po yan, kung gusto nyo doon sa LGU, para wala kayong out of pocket, or kung gusto nyo sa private, halimbawa, meron na accredit na sa mall, wala rin problema. It's a patient's choice kung saan nyo po gusto. At ang gusto lang ng PhilHealth, bawat isa sa atin, may paradigm shift, nagpapatingin na tayo sa doktor, hindi na tayo nagsa-self-medicate, at hindi natin po na tayo matatakot. Kasi ang mga Pilipino, takot malaman ang ating kalusugan eh. So maling pagtitipid po yan, hindi po gasto sa magpatingin sa doktor. Kasi kung maiiwasan mo natin yan, mas mahirap pag talagang tumitirik ng mata ng mga mahal natin sa buhay, eh talagang kailangan ng ipa-ICU. Mas malaki po ang gasto sa uli. So yung po na is natin gawin. With the help of our local media partners, help us educate our kababayan, si Miss Oak, na dapat magbago na tayo ng pananaw. Dapat tayo nagpapatingin sa doktor, hindi tayo nagdodoktor-doktoran, ay masakit yan ko, ay inumin mo yung ganitong antibiotics. Yan po ang isang sanibak, maraming kababayan natin, ang nasasira ang liver at ang kanilang kidneys. Kung kaya mataas po ang cases ng kababayan natin may chronic kidney disease. Another question, RDP. So you're talking about mga fast tracking of all the documents and so on. So wala na po bang utang yung PhilHealth sa mga different hospitals? Well, meron po tayong mga ilang utang kasi may mga pending na kulang na supporting documents. At ang maganda po dyan, meron po tayong FinMarep team. Ibig sabihin, pag may utang, yung accounting namin na team, kausap yung accounting ng hospital. At ngayon po, nare-realize nila, kaya pala hindi nababayaran. Yung iba nilang mga pending claims ay nasa head office, under review ng protest ng PhilHealth Department, or yung iba pala ay nabayaran na, hindi lang na-record sa kanila. So with this dialogue, yung ating FinMarep team, na-address na po yan. In fact, we're getting a lot of commendations from partner hospitals because nalaman na nila, naramdaman na nila ang bilis ng aming pagbabayad. One last. Sa paying members po, may increase pa po ba sa mga premium nila? Nabanggit po natin, depende po sa mambabatas natin. Kasi pag naamihandahan po ang batas, kung sinabi nilang gawin from 5%, maging 3% na lang siya, at gumawa ng bagong contribution table for 2026 up to 2027 up to 3032, nagbawa, yun po ang masusunod. Kami lang po ang mag-implement ng batas. Yung last na yung ngayon. Last for the contribution table na ginawa nila, kung tingnan niyo po yung batas, RA 11223, may contribution table po yan, 2019 up to 2025. Okay. Ngayon, 2026, wala pa yung amendment, naka-fix pa rin po siya at 5%. Thank you. Thank you very much. We also have our interns who will ask the questions. From what school? Ay, name and school na lang po. Sir, good afternoon everyone. By the way, my name is Danica A. Pagarita from Tangum City Global College. Ang tanong ko lang po kasi, yung case po sa akin po, dun sa nakita ko po kasi breast ultrasound lang po yun. Sa case ko ngayon, nagpuntis po ako, may clinic po din ba nga libre sa pag-ultrasound sa buntis po? Meron po tayong maternity care package. So, meron po tayo dahil yung mga prenatal care, kasama po yan. At pag kayo po ay nanganak, it's either normal delivery, meron tayong case rate yan, or cesarean delivery. And also, like to inform you, kasama po yung newborn care screening package. So, marami po tayong benefits for sa ating mga kababayan kasi gusto natin mga anak yung ating mga
mga kababaihan sa isang facility, hindi po sa bahay para ma-reduce yung maternal risk. At ang maganda po dyan, may package po tayo, maternity care benefits, na either pwede sa lying clinic or pwede sa hospital, and pag cesarean deliveries are also covered po at yung newborn care screening package. Sige. Good afternoon, Mang Sir. And then, ang concern ko lang po is, ako is, Molave sa Buanga del Sur. Tapos, makaabot po ba kami na outside, Miss O? When you were talking about your PhilHealth benefits, pag bigla ka ma-confine, taga Zamboanga ka, pero dito ka na-confine sa Usami, sa Oroqueta, our benefits in PhilHealth are portable. Magagamit niyo po yan sa lahat ng accredited government and private facilities. Pero pag sa Yakap Clinic, ideally, mas maganda kung saan ka po malapit. For example, ako, taga Manila po ako. Ang pamilya ko po, maaaring doon magpa-raise to sa Yakap Clinic na malapit sa amin para po regular yung accessible. Ako naman po, dahil once a month naman nakakauwi, pwede po akong mamili sa Cagayan de Oro na ano bang private or LGU facility na gusto ko. Pag gusto ko na wala akong out of pocket, pipili ako ng LGU facility. Pag gusto ko ng nasa mall, maaaring may out of pocket ako 900. So at the end of the day, it is the patient's choice. It's my choice. At yung ating mga private Yakap Clinic at LGU facilities, like to clarify, they need not compete. They should complement each other. Kasi sa dami ng nais magpunta at mag-avail, minsan talagang punuan sa mga LG facilities, may option po sila mamili. Kung gusto nila habang namamasyal sila sa mall, kasama ka ng mga mahal sa buhay, pwede rin yung sila magpa-check up. So that's why we're doing our best to have more private facilities to be accredited. At doon din po LGUs kasi kulang pa rin po yan. Ayaw na, o pwede nga ho na hindi na ho mamasahe mga kababayan na halos kanto-kanto may Yakap facility. Bakit hindi? Because at the end of the day, kung lahat ng Pilipino ay naiiwasan na magkasakit, tayo po yung maging malusog. Para sa akin, yan po ang tunay na yaman na kailangan natin bigyan ng pangpangalaga. Okay, sir. So, pwede ako sa, sa Bonifacio. Malapit kasi kami dun eh. Yes. Opo. Thank you, sir. Thank you po. So, sa maternity care package, habol ko lang po. Routine obstetric care, including prenatal, delivery, and newborn services. Pag hospital facilities, 12,675. Pag sa birthing homes, lying clinics and infirmaries, dispensaries, maternity clinic, 15,600. Pero pag necessary delivery po kayo, mas malaki po siya. So, mas malaki po siya pag cesarean deliveries. Okay? Last few questions bago po tayo mag-end. Sige po. So, Sir, question lang po from AUC. Lahat po ba ng updated facilities same ang ina-offer na services? Yan po, magandang tanong ni Sir. Lahat ba ng facilities ay pero anong binibigyan ng servisyo? Well, let me address that. That is the beauty of having it accredited. Kasi, hindi rin sabihin ng facility, kaya ko bigay yan. Ang PhilHealth po, bumababa, nag-validate. We check the readiness. Diba? Sabihin ng facility, kaya ko bigay lahat ng gamot. Pero pag-check namin, wala pala silang stock. Hindi pala sila ready, wala pa silang gamit, wala pala silang x-ray, wala pala silang ECG. Pwede naman po yun kung meron silang partner diagnostic na doon nila i-refer, meron silang subsidiary of PDH. Pero kung masya-shortage yung member natin, hindi po natin sila accredited. Tandaan po natin, we empowered our members through the PC 2025-0017. Mayroon pong pipirmahan na Yakap Empowerment Slip, kontrata po yun. Nangako ka na ibibigay mo. Ngayon, pag napatunayan na hindi mo na ibigay, ay maaari po, 3-strike rule, pwede po natin siyang matanggalan o suspend ang accreditation. So, role po ng PhilHealth na siguraduhin na hindi na shortage ang ating members. At doon din naman po, pinoprotection na din natin yung mga facilities na pag sinabi natin accredited sila, ay dapat pumunta sila kasi pantay-pantay. Yan po kagandahan sa benefits natin. Wala ho tayong pagtatangi. Bata, matanda, mayaman, mahirap, may sakit man o wala. Basta ikaw ay Pilipino, entitled ka sa iyong benepisyo.
Sir, last question sa akin. Paano mo natin ma-resolve? Kasi previously may natanggap ako na reklamo na stigma about sa hospital na magsasabi ko, PhilHealth lang yan. Kailangan ng down payment before ka ma-admitted. Paano ba natin ma-resolve ng ganyan sa mga hospital? Maganda po yung tanong ni Sir. Well, meron po tayong batas, yung anti-deposit bill. Pero kung titignan natin yung batas na yun, but it is due for amendment sa aking pagkakaalam. Pag binasa mo sa batas na yun, ang sinasabi ng batas na yun, in case of emergency, hindi ka pwedeng tanggihan. Hindi pwedeng hingan ka ng deposit para bago ka bigyan ng lunas in case of emergency. But as of now, we have to admit, pagdating sa government facilities, of course, pag LGU manage yan, na we have good coordination with the local chief executives na nagmamanage ng facilities. Pag DOH obtained facility yan, dyan ang ating mga partners from Department of Health, Region 10, na may ensure natin na hindi na siya shortage yung members natin. But pagdating sa private kasi, may iba't ibang policy yan. Pag hindi naman siya emergency, maaari talaga po mag-request ng down payment ng ating mga partner hospitals. Pero ang malinaw po sa batas, pag emergency case, tapos biglang hihingan ng mga deposit, emergency case yun, ayan, maaari po tayo mag-violate ng batas. So abangan po natin kung ano ang magiging development ng amendment itong anti-deposit bill. Okay. Sir, last question. May nagtatanong kasi sa akin ito, yung mga PhilHealth ID natin, na nagsasabi, ba't hindi kinukonsider as valid ID sa mga banks, yung mga PhilHealth ID natin? Well, ang PhilHealth ID po kasi ngayon is secondary ID. We have now the national ID ng PhilSys. Kasi yun talaga, kasi as you all know ngayon, secondary ID siya kasi we print the ID, you place a picture, paano po yung ID nyo, picture ko ilagay ko doon. Diba? So, unless na siya po ay parang ATM type na ID na screen, pero kasi pag doon po ginawa natin, ayaw mo natin ipasa ang cost doon sa ating mga members. And we now have a national ID. That's why PhilHealth is supporting it, ating PhilHealth ID. And we are now utilizing it through the PhilHealth Check Utility to ensure and to jumpstart. Andiyan na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga IDs eh. But we have a national ID. Ang aking lang paalala, nakalagay doon sa ID mo, Procopio. Nilagay mo sa ginagamit mo, Piolo Pascual. Magkakaproblema ho tayo sa pagdating appointment. So dapat po dyan, kung ano ho nakalagay sa birth certificate nyo, kasi may supporting document, yun talaga, we have to update our membership data record. So marami po ganung instance and we'd like to encourage our members na kung hindi pa kayo nagkakasakit sa ospital, mga mahal nyo sa buhay, please take time to update your membership data record. I-declare nyo po si Bunso, baka nakalimutan nyo. O kaya yung mga mister, baka pag biglang nagkasakit ka, humingi si Mrs. ng membership data record mo, malaman single ka nakalagay, baka sabihin, nagpapakilala ka na single pa kayo, yun po, minsan nakakaligtan ho natin mag-update ng records. So yun po, isang paalala lang po, to update your records. Kung lumipat na kayo ng employer, make sure na tama ho yung address, tama na yung employers, or kung kayo po ay nag-shift na, dati kayo OFW, ngayon po self-employed na po kayo, please feel free to update your membership data record. Pero kung wala naman po pagbabago, just keep a copy of your MDR because we shared this database sa ating mga partner hospitals. Kung may discrepancy po yan, saka lang po kayo hingan. Kasi mahirap po maghanap ng mga marriage contract kung kailan po nakaratay na sa maling na karamdaman ng ating misis o mga kamag-anak natin. Kaya habang hindi natin kailangan, make sure updated po ang ating information. Okay. May mga tanong po yata sa... Sa akin, sir. Sige, sir. Lang. Sige, sir. Pwede pakiliwanag lang sa mga membro, sir. Bakit kadalasan kasi sa mga membro kapag na hospital, hindi pa si zero ang bill nila, pero excess palagi. Pakiliwanag lang. Okay, sige po. Ganito po yan. Meron po tayong bayad ng bill mo, zero balance billing. This is a program po ng Department of Health, which we also support. So, for example po, ang mga DOH retained hospitals ay MARS, NMMC, 5 po yan Nabigit General Hospital, isa po sa Villanueva. So, pag dyan po nagpunta yung mga kababayan natin, tapos doon po kayo sa ward accommodation, wala po talaga yung ibabayaran. Hindi kailangan na, kasi ang PhilHealth po, meron tayo existing program. Yung tinatawag nating zero billing for indigents and senior citizens.
Pero yung zero billing namin, ward din po siya, pero sa mga hindi lang po DOH hospital, kasi ito covered na nga sa DOH, to the zero balance billing o bayad na billing mo. Ang maganda naman po sa zero balance billing ng PhilHealth, kasama po dyan yung mga LGU managed hospitals. Pero sa ward accommodation. Pero kung titingnan po natin yung Universal Healthcare Law, nakalagay po sa batas na ngayon, hindi lang po yung mga indigents o senior citizen ang maaaring maka-avail ng no copay. Kasi po, nakalagay sa batas, pag isang government facility, example 100 beds, pwede po doon yung 90 na beds ay no copay. Yung 10% lang ang may pay. Siyempre, pag napuno po yun, pare tayo punta doon sa paying ward. Tapos, kung ikaw naman po ay, for example, specialty hospital, 70-30. 70 beds ang no copay, 30% yung pwede pay. At pag private facility naman, 90-10. 10% ang no copay, 90% naman po ang paying. So, in short, hindi na siya po limited sa mga indigent at senior citizen. But of course, yan po yung nasa batas. And we're going towards that direction. Malaking bagay po na nakahamper ang pandemic. And hopefully, we're trying our best na may pag-usap sa mga private hospitals na talagang ito po yung essence ng batas. And hintayin po natin yung mga bagong polisiya na banggit naman kanina po doon na of course the Department of Health is also looking at yung mga zero billing also dun sa paying ward pero DOH hospitals. So at least may direction na po tayo. Abangan na lang po natin kung ano po yung magiging development. But PhilHealth and Department of Health is doing its best to address. Ngayon, because of the pandemic, lahat tayong Pilipino, nakita natin ang kahalagahan ng kalusugan. May questions yata po sa... Yes. May question po tayo sa ating live na sa FB page, PIA Misamis Occidental from Stella Calunsag. Good afternoon, sir. What if ang pinili namin na yakap doctor is nag-resign? Nag-resign sa among nag-resign po sa pinili namin yakap facilities. Well, wala akong masama na bumalik ako kayo doon kasi maaaring may ibang yakap doctor naman po na pwedeng tumingin. For example, doon sa case kanina, kung yung doctor mo ay taga Cebu, meron na siyang niresetang mga maintenance mo. Bawa, 5 po yun. Dahil most of the time, nandito ka na sa Misook, bihira ka na umuwi sa pamilya mo sa Cebu, pwede pong pumili ka ng yakap facility at yung yakap doctor, pakita mo na, ito yung nireseta na aking doktor sa Cebu. Alin ba dito yung mga covered sa ating 75 na essential medicines? Kung doon sa 5 maintenance mo, 3 doon ay covered. So yung yakap doctor po, ang siyang magpe-prescribe. Ngayon, with the electronic prescription, at least, pwede ka na mamili isang gamot facility. So yung 2 na lang nawala doon, pwede mong bilhin. Pero hindi po yung yakap, hindi po yung reseta ng isang doktor sa Cebu na hindi naman po yun ang yakap clinic nyo, hindi ma-avail po yun. Pero kung yung reseta niya po, pinili ni Sir sa Cebu, total, once a month naman ako umuwi. Tulad ko, umuwi ang Manila, once a month. Sige, sabay ako ng pamilya ko, doon na ako mag-impanel. Ang mangyayari po niyan, kung hawak mo yung yakap na reseta mo, at dito ka nag-avail sa mga gamot pharmacies sa mismo, pwede rin po yun. Yan. Okay? Alright, thank you for that, RVP. So, I don't know, we've discussed so many things that have clarified concerns over PhilHealth programs, especially yakap, no? And services to our media. So, thank you so much to our media friends who are here. Before we end, we would like to ask for a closing message, of course, from RVP Delio Acero to all our media friends. Of course, first of all, I'd like to acknowledge the support ng ating partners in Louis Jam sa PIA, of course, ating PIA, Philippine Information Authority, ang ating mga local media partners po dito sa Misamis Occidental, of course, ang ating new head, si Sir Jerion Cabang at ang kanyang team sa Leon Zamis, ang aking makasama sa Public Affairs Unit, headed by Ms. Merly Ibanez, and lahat po ng mga viewers, nakikinig po, taga-subaybay ng iba't ibang local stations ng Misook. Alam niyo po, as we celebrate the 31st anniversary ng PhilHealth, ang gusto po talaga ng management ay maramdaman ng mga kababayan natin ang benepisyo at kahalagahan ng isang pagiging PhilHealth member. At we are trying our best to inform
all our kababayans na meron na tayong programang Yaman na Kalusugan Program na hindi nyo na kailangan magkasakit para ma-avail ang ating benefits. And ginagawa po natin itong strategy na talagang bumaba kami per province because nakita po natin yung beauty ng may touch base sa ating local partners kasi iba po yung sitwasyon dito, napaparating nyo sa amin at tulungan nyo rin po kami, yun naman po pakiusap ko, na tulungan nyo po kami inform ang members natin na meron na po tayong Yaman ng Kalusugan Program, meron na po tayong i-roll out ng gamot, meron din po yung cancer screening referral, at higit sa lahat, oras na kayo magkasakit, ma-hospital, nandiyan po ang programa ng PhilHealth, pwede nyo pong sandalan. Malaking bagay po ang feedback na binibigay nyo to our all local media partners. And asahan nyo po, patuloy po tayo sa ating magandang ibigyan. Because at the end of the day, ma-implement natin ng tama ang Yaman ng Kalusugan Program. Ang pananaw po dito ay tayong lahat ng kababayan natin. Nais natin lahat sila ay mailayo sa sakit. Muli, maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Thank you so much, RVP Delio Aceron. So at this point now, I would like to call PhilHealth Information Officer ng PhilHealth, Ms. Ami Samsalita, si Ms. Kish. Thank you so much, Ms. Jam.